PhilHealth Fund. Bakit ba nila kinalikot? Bakit ba pinakialaman nila Ralph Recto? Nila Pangandaman? Alright? Opo. Bakit ba pumayag sila Grace Po? Right? Bakit ho ba nila pinahintulutan? Nakalikutin po yung pondo ng PhilHealth na dapat po ay pinakikinabangan ng mga miyembro. Bakit? Kulang ang pera ng gobyerno. Para saan? Para daw sa mga health workers, para daw sa ganito, etc. Hindi ba? Anong kulang ang pera ng gobyerno? Ito ho. Sinasabi nga po itong wala pa man pong listahan, may komisyonan na. Hindi pa lumalabas ang official mismo. NEP pa lang may komisyonan na. Lalo na paglabas po ng GAA, nakatanggap na po mga kapatid ng bilyones. Panginoon Diyos talaga naman, opo. Tapos yung pong pera ng PhilHealth, gagahasain nyo pa sa katwiran na walang pera ang gobyerno? Hindi po nagkukulang sa pera ang gobyerno. Sumosobra ang gobyerno sa dami ng mga magnanakaw. Kaya tayong lahat tayo, kayong mga nakikinig ngayon, muli, wag ho natin palampasin ito. Itong mga pangyayaring ito. Ang ICI, hello, kailan nyo ipatatawag itong mga taong ito? Kung totoong kayo'y independent, parang pinipili nyo lang ang gusto nyong tawagin. Hindi pa namin mapanood. Diba? Kailan nyo patatawag itong si Adrian Bersamin, si Trygive Olaivar, si dating Executive Secretary Bersamin, si Amena Pangandaman, si Sani Angara, na dati pong Finance Committee Chairman. Kailan? Ano po? Tandaan natin, huwag tayong BBT, huwag tayong mapapagod. Ituloy ang ating panawagan. Po nagsampa ng demanda ang ombudsman. First po ito. Alright. First of many. Ayoko na munang pangunahan yan, pero ang atin po lamang ay maipaliwanag ano ho ba itong isa ng pangkaso at ano ba ang point of contention dito. Ano ho malamang na naman ang bubutasan dito ng abogado ni Zaldico. Yung ho kasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto ho maging state witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang pong taga-DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson. Kahapon po sa aming panayam, hindi siya nabanggit ng pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po nag-insert, totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Totoo daw po yun, yung mga naandoon sa listahan. Yung 80, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong si Zaldico na it doesn't add up, parang may mali, di ba? Kasi ang presidente, kung it's the president's budget, NEP, mga kapatid, ano ho, makinig kayo mabuti sa mga nakikinig sa atin ngayon ng mga uri manggagawa, sa mga nagpapagal po sa mga naghihirap. Kasi ako nung pinakikinggan ko ito at binabasa ko muli yung transcript po ng ating interview at maging yung bahagi po ng ating panayam, talaga namang nakakagigil nakakagalit. Opo. Kasi pinag-uusapan natin dito muli, pera po ninyo, pera po nating lahat, no? Ang sinasabi, it doesn't add up, no? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo? Di ba? Sabay kam, di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Alright, oo. Make sense. Kasi Tama. nga, the president's budget. Oo, okay. oo. May nagsasabi naman din na may mga ibang katwiran kung ba't nangyari yun. So, isang tabi muna natin yun. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Naisingit. Napanood mo yung clip, right? May tumawag. Oo, yung tumawag ay taga PLLO, right? Okay? Ang tumawag mga kapatid, opo,
ay ito pong nabanggit ko na ito di ba? Presidential liaison, no? Opo. Officer, Presidential Legislative Liaison. Ito yung aking naikwentong posisyon dati na ikaw yung tulay ng presidente sa lehislatura. Importante yan. Opo. May tumawag daw at sinasabi, na utos ito ng presidente. Di ba yun ang binabanggit? Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama, right? Well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi tawag. Parang sinasabi nila harapang usapan, hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay 2 tao yung gumamit dun sa pangalan ng Correct. Pangulong Marcos Jr. Di ba sa kwento ni, balikan natin yung sige. kwento ni... Ni Bernardo. Ni Saldico. Oo. Yung kwento ni Zaldico mismo sa kanyang video, yun na 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo na 2 tao. Nabanggit niya yan po kahapon sa kanyang interpellation. Si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar. Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung Sige. pangalang banggitin. Pagbasahin na po natin itong kwento. Oh, sige. Ang sabi po ni Saldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM process. No? Okay. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of project sa BICAM. At sinabi ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM nung araw na iyon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Ito na po yun. No? At tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, totoo nga po. Okay. So, nag-usap sa telepono, umano si Saldico at itong si Adrian Bersamin. Alright. So, sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Saldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Saldico. Oo. Okay. Dalawang Anyway, Bersamin po ito. Opo. Oo. Ibang Bersamin po. Ibang Bersamin po yung ito- una, hindi si Ito po ES. yung apo. Oo, Grand apo. nephew. Okay. Ngayon, alas 6:25 na sana dyan po lamang kayo. Klaruhin lang po natin ito sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so assuming totoo ang sinasabi nga ni Saldico kasi kinukumpirma, tama daw yung banggit ni Saldico, di ba? 100 billion insertion. Tama yun, na merong Okay, ganon. ngayon, kinukumpirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright, fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwento nga daw po si Bernardo, mga kapatid, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit o nanay mo may sakit, dito pinag-uusapan nila mga kapatid na yun daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso. 8 billion pesos. Oo. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. At saka ang gamit na dito, armored vans. From 800 million to 2 billion pesos. kada delivery. Ang sinasabi Oo. daw pong paghahatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 bilyon sa isang van. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama, yun ang sinasabi, kaya naipon yung pera. Okay. Ngayon mga kapatid, sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera at matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siyang kaukulang pong lag, yung mga remittance niya dito. Okay. Sige, so ang premise dito, ito pong si Bersamin, na sinasabing kasama itong si Olaybar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito,
Ang tanong natin dito is, sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tignan niyo ho yung mga larawan nito at saka itong si Trigib Olaybar. Si Trigib Olaybar, kinukumpirma po na nag-resign na sa DepEd bilang isang undersecretary. Siya po, mamaya babasahin natin dito yung basahin na natin ang kanyang background, no? Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla and as Director for Political and Constituency Affairs at the office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, dinala niya. Alright. Okay. Tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din po nga ang na-appoint bilang PLLO head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, bilyon ang tinanggap nila. Di po ba? Saan nila dinala pera? Ito bang dalawang ito, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay sosolohin lang yung pera? Medyo malabo kasi kung ganyan kakabata para ma-involve ka sa ganyang kung totoo no yung sinasabi na involved talaga sila itong mga testimonya ni Bernardo kasi after all kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin hindi lalakas ang loob mo kung walang mas mataas sa'yo na backer. Yun ang tingin ko lang dito, ha? Okay. Oo. Sige, hanggang dito lang ho tayo muna kasi meron po tayong mga balita. Mamaya po, aanalisahin natin to sa punto ng, okay, sige, dyan lang tayo muna. Kasi mag-iisip ka, no? Itong dalawang ito. Ganon kalalaki ang kanilang komisyon o na umabot nga ng 16%. Yung 1% nga daw, sinasabi ni Bernardo, parang yun lang ang gusto, parang ipinatong lang nitong si Bersamin. Itong nakababatang Bersamin. Ang sabi ho kahapon ni Ping Lacson, di ba? Napanood mo ba yung... Yes, napanood ko. Pero kasi base sa pagkakaintindi ko, yung 1%, 1 billion napunta kay Bonoan. May ganun silang sinasabi kahapon. Iba yun siya. Oo. Ito mismo. Meron siya idinagdag. Yes. Ito mismo yung nasa pahayag kahapon ni Senator Ping Lacson. Ang 81 billion pesos, mga kapatid, basahin ko na po mismo. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung date na sinasabi ay March to April delivery. Very good nga daw si Olaybar kasi nakakapag-deliver. 1 billion ang dinedeliver kay Secretary Bonoan. Good daw po si Bernardo. Yun. Opo, kasi nga ang sabi ni Olaybar. Oo. So 9 billion pesos. Yung 8 billion pesos was representative of 16% of the 81 billion pesos. Ang usapan initially ay 15% pero umabot ng 16%. Yun ang sinasabi dito. Kasi nga daw, ang sabi nga daw po ni Senator Lacson kahapon, kung panonoorin mo ulit yung kanyang pahayag, sinasabi niya, kasi nga daw po, ang iniisip ni Bernardo, ipinatong yung 1% para dito po, di ba, kila Olaybar at saka itong si Bersamin, yung sinasabi. Okay. Diyan ho tayo muna mga kapatid, ha? Opo, kasi mamaya po, tutunghayan natin doon sa punto ng, talaga bang itong dalawa, sinolo lang yung pera? Basically nga, may 15%. Kanino yun? Kanino yun? And then ngayon, itong ICC, itong hamon natin. Practically nga po, sabi ng iba, bakit daw po hinayaan lang mag-resign si Pangandaman at saka si Lucas Bersamin? Sabi nga daw ni Secretary Yusek Claire, out of delicadeza. Yes. Bakit daw po hinayaan lang na gano'n mag-resign? Opo, pati itong sila, bakit hindi daw ho tinanggal at nagdeklara ng paimbestigahan yan? Kasi isinasangkot dito. Bagamat ang aming pong programa ay bukas sa mga taong ito, ha?
sa kanila pong panig. At ito ho ay akusasyon pa lamang. Pero kung pagbabasehan mo nga yung sinasabi ni Senator Lacson at itong kwento nga ni Bernardo na may mga kaukulad daw po ding listahan ano po ng kanyang deliveries, kaya nga ikay magtatanong ngayon, di po ba? Okay. Sige, so pinag-resign. Ang tanong dito sa ICC, iimbitahan nyo ba ito? Itong mga taong ito? Kasi mamaya po, isa-isahin ko, so far ang naimbita lamang ninyo. Kasi nga kahapon, natanong ko din kay Yusek Castro, kung sakali bang imbitahan ng presidente para magbigay lang ng kaliwanagan, haharap ba siya? Sabi niya, parang di daw niya makuha yung connect. Diba? Well, ginagalang po natin yon. Sige, hanggang dyan tayo muna ho. Hihimayin po natin to para tayo maging involved dito. Kasi mga kapatid, hello? Diyos ko po, Panginoon Diyos. Ang hirap gumising ng maaga. Kahit masama ang pakiramdam mo, pumapasok ka, nagtatrabaho ka. Itong mga taong ito, 2 bilyon pinatutulog lang siya sa parking. Di po ba? At pagkatapos nag-aapurahan, pakunin mo na yan. 2 bilyong piso, total ito 8 billion pesos cash. Panginoon Diyos, talagang palagay ko po kapag hindi pa ho tayo nagising dito sa mga pangyayaring ito, manhid ka ng Pilipino ka. Gagawin ngayon ni guys! Hindi kaya mag-disguise! We should be happy we have a budget. Okay, so mamaya po abangan po sa ating pong analysis at komentaryo. Ito pong mga sinasabi daw po na bakit lang po hinayaan na mag-courtesy resignation, ganun na lang ba ho yun? At ito ho bang ICI na ito ay mag-iimbita sa mga taong ito na nag-resign dahil nga po sa nadadamay. Bagamat wala pa ho naman tong kumbaga actual na mga kaso pero nababanggit na po. Hindi ho naman sa ito po ay mga, kumbaga, kwentong kutsero, sabi nga ni Yusek Claire. Opo. Kung hindi ito po ay hango sa statement na po mismo ng mga tumatayo at nag-a-apply bilang state witness dito po sa napakalaking iskandalong ito, baby girl. Okay? Na tinatawag ng ingay lamang ng Opo, palasyo. hindi po ito as in ingay-ingay lamang. Pero kung may maingay po sa inyong lugar, sawayin mo. Yun lang. Baka naman natutulog yung dumuti po na madaling araw. Oo. Kauuwi lang. Naku, Pero sandali mahirap lang. yan. Oh. Ay nako, talaga naman sa mga panahong ito, napakarami po nag-OA, di ba? Naku, sinabi mo pa. Apakadami nila. Pangalanan ko na. Charot! Tama naman. Okay. Oo nga, baka nakikinig sa atin si Senator Bato para makapanayam Baka nga natin. naman Ano? siya Kasi naalala ko yung umuugong pa lang yung balita na mayroong warrant, sinabi niya mismo na haharapin niya yan. Yun ang sabi niya. At di naman daw lalabas ng bansa dahil nga mahal ni Senator Bato ang Pinas. Ay, tsaka girl naman din, kung ikaw ang lalagay sa kanyang sarili, siguro, mahirap din na maranasan mo yung pinagdaanan nga ng dating Pangulo. Oo, tsaka hindi ito nga yun na, Kung kumbaga, anuman ang ihain mo ngayon na habeas corpus petition, Oo. pag-question, nasa dahig na eh. Oo. Tsaka hindi nila pwedeng gamitin yung argument na hindi na tayo kasapi ng ICC kasi nga hindi na rin naman tayo kasapi sa ICC nung naaresto si dating Pangulong Duterte kung sa dating Pangulo nagawa iyon dahil ang dahilan dahil meron tayong kailangang sundin sa Interpolice, di ba? Yung sinasabi Okay. nila sa Interpol. International Police. Okay. Kung kay Digong nagawa yun, nisip siguro ni Senator Bato, magagawa ito sa akin. Hindi ko lang alam kung sa panahong ito, kaninong private plane ang gagamitin. Kasi bakit? Yung kay Digong ba kay Zaldi? Yan ang question mo. Question, tanong Tanong pero ba? Yung kay mamaya, Digong ba kay Zaldi? Pupuntahan ko yung bakit hanggang ngayon wala pa ring freeze order sa air assets na sinasabi ni Zaldico. Ang sabi nga, Attorney Secretary Vince Dizon. oo nga, yun ang pangako niya sa atin, mga ilang buwan na rin ang nakakaraan. Wala pa po yan ang latest. Pero anong kaugnayan nito pong pag-aresto po kay dating Pangulong Digong dito po sa kwento ni Olaivar at ni Adrian Bersamin? Kasi nung magde-deliver na dapat, nung araw na iyon, kasagsagan ng huli, pag-aresto kay Digong. Sa mga hindi nakapanood kahapon, yun ang sinasabi. Magkaka-deliveran sana sa parking nung isang hotel. Bakit doon ba madalas? Mukhang doon madalas. Madilim kasi ang parking. Madilim kasi
kasi yung parking doon. So magde-deliver na dapat. Aha. Kaya lang, ang sabi, wag na muna. Oo. Kasi nga, Dali may nangyayaring dali muna ganun, kasi aarestuhin si Digong. At Oo. kumbaga, Hold muna. abala ang lahat. Oo. Oo. Mga kapatid, babalikan po natin tong kwentong ito. Sandali lang po. Meron po lamang tayong importanteng paalaala. Girl, alright? And then, ang ating pa rin pong pag-aanalisa dito po sa mga importanteng isyong ito. Okay. Itong kasong isinampa kay Zaldico, Oo. ano ba itong kasong ito? Oo. Okay. At ano ba ang mga sinasabi ng ilang po mga abogado rito? Mm. And then, mga kapatid, opo, Oo, kapag komportable yung biyahe, tandaan natin, Oh, Mm. can you take care of it? Abay, ang sarap mag-long trip. Yan. Ito hindi. Minsan ay nangarap na rin kayong madeliveran ng isang bagsakang 2 billion pesos. Oo. Gusto mo ba yon, partner? Isang Kano kaya kabigat yon? Saan kaya nila dadalhin yun? Ano ibibili nila doon sa ganong kalaking Kung pera? totoo Ano? nga itong kwento, saan ito Oo. dinala ni Olaivar at maging umano nitong si Adrian? Ay, sigurado ako hindi sa bahay ko. Yun ang malinaw. Pero Opo, ha? ito alam mo, yung Sige. iba hindi kontento sa 2 billion. Oo. Ito masayang-masaya na panigurado sa 2,000 piso. Dahil malaking tulong po yan sa hirap ng buhay ngayon, mga kapatid. Kailangan nga pong laliman pa ang investigasyon. So ngayon, ang inyo pong claim sa grupo ng Makabayan, sandali lang, wag muna nating agad i-clear si Pangulong Marcos mismo. Di ba? Kasi Tama po. hindi pa naman talaga cleared kasi hindi pa talaga humaharap sa masusing pagtatanong itong mga taong isinasangkot dito nga sa particular na isyong ito. Correct. Tama po. Okay, 'di ba? Para lang humalinaw po ang ating pinag-uusapan at muli po bukas ang aming programa para po kay former Secretary Mena Pangandaman, dito po sa mga kay Yusek Trigiv Olaivar at Executive Secretary Lucas Bersamin at maging kay Yusek Adrian Bersamin sa isyong ito. Si Zaldico po bukas ang aming programa pero sigurado hindi siya magpapaunlak ng panayam. Klaro po naman 'yan. Okay. Ngayon, sige. So, Congressman Tino, dito po sa Kamara, ano po ang inyo pong magagawa para maobliga ang ICI? Kasi sa ngayon, sa Blue Ribbon, ibahong counterpart nyo po sa legislatura para maobliga lang po ang ICI. Kasi ang ICI, hindi mo rin alam ano ba ang kanilang patakaran, timetable. Babalikan ko nga mamaya yung listahan ng kanilang mga inimbitahan. Marami pong mga intermediaries, maraming mga low-lying fruits na hindi nila hina-harvest sa isyong ito. So, ano ba ang paraan para maobliga ninyo sa Kamara ang ICI na maipatawag itong mga taong ito bagamat sila po tinatawag nga na independent? Well, kung maobliga, ibang usapin niya, no? Pero definitely hahamunin natin ang ICI na imbestigahan, no? Si Executive Secretary, si Secretary Pangandaman, lahat ng mga nabanggit at muling ipatawag si Yusek Bernardo. Siguro siya yung susi na available, no? Humarap doon at ibahagi, sumpaan at ibahagi yung sinabi niyang binahagi niya kay Senator Ping, at sa kwento ni Senator Ping, pinasulat daw yung testimonya niya yun at binigay ni Senator Ping kay Pangulong Marcos. Yun pa nga yung isang medyo questionable sa salaysay. Bakit binigay kay Pangulong Marcos? Siya nga yung implicated, no? Anyway, so hamon to, no? Kung totoong independent ang ICI, ipakita nila dahil nakasalalay ang kredibilidad ng buong anti-corruption investigation na isinasagawa nila na mapatawag at thoroughly ma-investigate ang mga pinakamataas na opisyal na ito, pinakamalapit na sa presidente. Opo. No? At ang bumubukas na usapin na ngayon ay, well, mukhang meron ng mga at least 2 na mga susing tao, si Yusek Bernardo at saka si Zaldico, former chair of Committee on Appropriations, na nagsasabi na inutos ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion at sinasabi lang nagbigay sila ng kickback, no, kaugnay dito. Of course, hindi direct, at least Yusek Bernardo, hindi directly sa Pangulo ibinigay. Si Zaldico, sinasabi niya, nagdala pa sa Malacanang, no? Pero of course,
hindi naman natin ma-expect na directly ibibigay sa Pangulo personally ang mga Opo. ganito kalaking pondo. So, Opo. kailangan, again, nakasalalay ang kredibilidad ng investigasyon ng ICI sa pag-imbestiga. No, dito na, ang usapin na ngayon ay may direktang papel at pakinabang ba ang Pangulo sa corruption sa DPWH funds. At dahil meron na pong dalawang susing mga personahe na nagsasabi na meron, Opo. direktang Sige. inutos niya ito. Okay, opo. Kayo ba nagtatanong din siguro, kung tinanggap nila Olaivar yung halaga na kabuuang 8 billion, 8 billion. saan nila dinala pera? Well, of course, Opo, yeah. kaya nga dapat Opo, tanungin opo, oo nga, si Yusek Olaivar Opo, mismo, opo. si Senator Ping. Mm, Sabi niya kapon, well, di na natin alam kung saan napunta. Well, meron siyang kapangyarihan, siya ang Blue Ribbon Committee Chair. Ipatawag Opo, niya si opo. Yusek Olaivar para malaman na natin directly from him. Opo. At hindi kaya ito'y makalabas na ng bansa, no? Itong sila Adrian Bersamin tsaka si Trigiv Olaivar, no? Opo. Kung sakasakali. Well, yun nga ang problema na so far puro mga resignations lang ang nangyayari, 'di ba? Pinag-resign. Kaya nga sinasabi natin hindi dapat matapos sa resignation. Parang nangyari kay Secretary Bonoan. Siya yung unang-unang nag-resign. No? Sa simula pa lang ng budget process sa House, nag-resign na siya. Pinalitan na ni Secretary Vince Dizon. Tapos, actually, parang nakalusot na siya. Hindi na siya natanong. No? Tapos ngayon, di ba, ang balita, nakalabas pa ng bansa. So tama po yung ni-raise nyo, Kated. Tama yung fear na yan na dahil wala namang mga whole departure order or whatever, ay pwede ngang makalabas ng bansa. Opo. Sige po. Salamat po na marami, Congressman. Abangan po namin, ano? Kaya lang po ako nagtanong dito nga, no, kung mauobliga ba ang ICI kasi baka kayo may iniisip kayong kaparaanan para paharapin sila sa inyo pong pagtatanong. Tapos na ba ang kanilang budget? Alam niyo yun? Para lang ho natin matutukan po itong issue ito. Kasi ngayon, importante rin po, no? In fairness to the President, importante rin po na matanong itong mga taong ito para maiklaro talaga at malinis ang kanya pong tanggapan mismo. Sige po, salamat po sa inyo. May tanong ko ba, Matya? Kated, actually, nabanggit nyo, Kated, siguro kailangan hamunin na rin natin ng Pangulo mismo na para direktang magsalita at magpaliwanag sa publiko. Bakit halimbawa, sinibak niya ang kanyang executive secretary? Hindi sinibak, sir. At ang Pinag-resign. kanyang- Pinag-resign Oo. po. O If I may sabihin correct nilang you. Pinag-resign. Opo. Okay. Courtesy Pinag-resign resignation, niya ha? ang kanyang Tinanggap ang hindi Opo. sila sinibak. Courtesy, Nag-resign, tinanggap oo. ang courtesy resignation per delicadeza, sabi po ni Secretary ni Yusek Castro. The President owes it to the public to explain kung bakit tinanggap niya ang courtesy resignation ng mga susing tao na ito, si Executive Secretary Bersamin at saka si Secretary Pangandaman ng DBM, susing tao sa kanyang economic team. No? So, bakit? Kailangan marinig direkta mismo sa Presidente. No? Lalo pa kung may kinalaman ito sa corruption scandal na sinasabi niyang pinapaimbestigahan niya at Opo. gusto niyang malinis. No? Opo. So we have to hear directly from the President. Hindi pwedeng manahimik lang. Napakahalagang mga developments nito. Opo. Kailangan i-address na rin niya yung role na ano ba talaga ang meron ka ba talagang direct role sa Opo. pag-utos ng mga insertions. Okay, sige po. Sige. Okay. Yes po. Congressman, kahapon, kausap nga po namin si Senator Ping. Natanong lang namin yung tungkol po dun sa mga naging pahayag ni Senator Amy tungkol sa kanyang kapatid. Ang sabi niya, very un-Filipino. Kayo po, anong reaksyon niyo dito? Well, hindi naman bago ito, no? Matagal ng talking point ng kampong Duterte ito na drug user ang Pangulo, tapos ngayon ang bago ay pati daw yung First Lady and so on. Well,
Again, the president should once and for all, siguro mabuti pa, once and for all should address this para matapos na kasi as I said, di bago to, di ba? Matagal na yan. Pati yung hamon na mag hair follicle test and so on. So, totoo ba o hindi? I mean, the president can directly address this and put a stop to all of these insinuations, allegations, and so on. Nasa sa kanya rin yun. Lalo na kayo mga mandarambong sa gobyerno, ha? Na talaga namang ang hirap ng buhay ng mga Pilipino. Sobra, ha? Alam nyo, kahapon nga, mga kapatid, habang pinanonood ko nga itong sinasabi ni Senator Ping, at yung binabanggit na punong-puno na yung pong isang armored van. Armored van ang ginagamit na po. Opo. May kanya-kanya na pong van. Punong-puno na po na umabot na ho ng 2 Bilyong piso. 2 billion. Basta usually, ang deliveran daw po nila, 800 million pesos to 2 billion pesos. Yun ang sinasabi kahapon sa interpellation po ni Senator Ping Lacson. Opo. Ang sinasabi po mga kapatid nga sa umano'y salaysay nito pong si Bernardo na siya ang tagahatid. Noong pong kickback dito kay Try-Give Olaybar. Okay. Na ang malamang daw kasama yung Yusek Adrian Bersamin. Yan sinasabi po ni Senator Lacson. Pero ito ho daw ay bahagi na rin po ng statement nito pong si Bernardo. Si Bernardo po, aplikante ngayon sa pagiging state witness. Yes. Okay. At si Bernardo po, sa kanyang mga unang salaysay, kanya pong naihayag na yung kanyang personal na mga relasyon sa mga taong ngayon na itinuturo niya. Kumbaga dito, sorry, wala nang kumpare, wala nang mentor, kasi kinakailangan din po niyang maisalba ang kanyang sarili doon sa habang buhay na makakabilanggo. True. Okay. Ngayon, girl, ang sinasabi po, may pagkakataon daw na sinasabi ni Bernardo na sandali lang kunin mo na itong pera. Tama ba? Siya ang pagkakaintindi ko? Oo. Merong isang beses kasi na magde-deliver siya dahil naipon na yun naman ng van. Parang ganun. Sabi niya around 2 billion pesos. Kaya lang, sinabi ni Olayvar na wag muna. Magulo nga kasi ngayon. May ganun eh. So punong-puno na, kaya pinipilit niyang ma-deliver na. At sinasabi ni Senator Ping kahapon, yun daw yung single largest or biggest delivery na ginawa po nitong si Bernardo kay Olaybar. Opo. Na umabot nga na most possibly ng hanggang 2 billion pesos. Pero ang total po nito ay mga 8 billion pesos. Mga Galing kapatid. yan dun sa 82 billion pesos kasi nga 15 to 16% ang sinasabing kita. Opo. Hindi ba? Ilang tao ang pumipila, dito na lang po sa amin ang pumipila kay Idol. Araw-araw, Dami. nakikita po ninyo, sa Daan-daan. haba ng pila, most likely po ang iba dyan humihingi ng tulong pinansyal, pagpapagamot, referral po para sa mga ospital. Puntahan nyo ang haba ng pila, dyan po, sa lahat ng pagamutan ng gobyerno, Jose Reyes, PGH, Heart Center, Lung Center, Children's Hospital, Amang Rodriguez, lahat ng pagamutan ng gobyernong haba ng pila madaling araw pa lang. Bakit? Humihingi ng tulong para makapagpagamot kahit papaano ng libre kung pwede. Kung hindi man discount na lang. Pambili ng gamot, girl, di ba? Opo. At bakit laging ganito pong sitwasyon? Kasi sinasabi ng gobyerno, walang pera ang gobyerno, kulang ang pera ng gobyerno. Hindi ba, girl? Sa mga nakikinig ngayon sa amin, kami dito, ilan na pong pagkakataon na nauobliga kami na magbigay din po ng tulong doon sa mga nangangailangan ng guarantee letter na nanggagaling sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Maawa ka naman Di ba? Yung kaibigan ko na si DJ Richard, mga kapatid, nakita ho yun? Nailipat ng heart center pero bigo pa rin po na maisalba. Pero ang problema niya, pambayad sa ospital. At sinasabi ko nga, gawa natin ng paraan to. Kasi Estado ang unang-unang may responsibilidad na tulungan ang kanyang mamamayan sa pagpapagamot. Pero itong mga taong ito,
mga taong ito, yung mga una pang kwento. Mali-maletang pera, bulto-bultong pera, bilyong-bilyong pera. At sinasabi, ay, dyan lang muna yan kasi busy kami. Panginoon Diyos, di ba? By the billion sa pinag-uusapan. Hindi ba komportable buhay ninyo? Hindi ba sapat ang kinikita ninyo? Buhay ninyo? Pagkatapos eto ho, di ba? Isang manggagawa natin na kapanayam kanina, girl. Di ba sakit sa kalooban? Di ba? Ikaw na nakikinig ngayon na taxi driver o TNVS driver o ikaw na private motorist. Hindi ka ba nagagalit sa gantong kwento? Por Diyos, por Santo, di ba? Kaya kahapon nung ako'y nakikinig dito, talaga namang iniisip ko, nagagawa nila ang lahat ng ito, di ba, na para bagang natural lang sa kanila, kultura na ho nila ito. Parang nasanay na. Wala na ho talagang konsyensya pinag-uusapan dito. Wala pang umaamin sa kanila. Hindi ba? Kumbaga, prove it. Nanyo, di ba? Ang hirap tanggapin, ano? Na dito po sa mga kwentadag ito at mga gantong istorya, na ako naman naniniwala po ako. Pero kinakailangan pa nating idaan sa husgado, girl, kasi due process. Kaya nga iniisip ko, saan kaya nila dinadala pera? Mga bata pa ito eh. Tignan mo yung mga profile nila. Ito ba, yung bang 8 billion, Rome, Ortigas, tingin mo, sinolo lang nila ito? Ikaw tingin mo, Cha. I don't think so. Di ba? Hindi kasi for... Ako, ito lang personal na opinion lang naman. Hindi pa naman natin napapatunayan kung lahat ito may katotohanan. At yung mga tao na lahat na involved, syempre, sinasabi po nila, hindi yan totoo. Prove it. Pinabubulaanan nila lahat ng mga testimonya po nitong si Bernardo, maging ni Alcantara, at nga nitong si Hernandez. Pero kung totoo man, ang sa tingin ko, parang hindi lalakas yung loob ng isang tao na masabit sa ganyang kalaking halaga kung walang mas malaki pa sa kanya na magpoprotekta dito. Kung totoo man po ito. Yun lang ang aking palagay dyan. Ano sa tingin mo, partner? Pero yes, we feel you. 'Di ba? Kahit hindi na lang yung mga pumipila po doon sa mga ospital yung mga middle income earners. Kasi minsan pag nagda-drive ka na ng sasakyan o kaya may nakakakain na sa mga restaurant na gusto mo, iniisip ng iba, uy, marami kang pera. Hindi po ganun yun. Hindi ba nagtatrabaho ka ng maayos para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo? Nahihirapan ka sa paggising araw-araw, binubuyo mo yung traffic everyday kasi meron kang anak na pinag-aaral. Meron kang mga bayarin na kailangan mong bayaran pero bago dumating sa insweldo mo, nabawasan agad ng tax. Kaya ang sakit sa loob kasi kababayad ko lang ng tax itong nakaraan. Sakit po talaga sa loob kung kanino ko sinabi. Sabi ko, ang hirap maglabas ng ganitong pera, tapos alam mo na may ganitong issue, yung gobyerno, na hindi nila maipaliwanag sino ba talaga ang mastermind dyan. Kami, hirap na hirap magtrabaho para may pangambag sa gobyerno. Pagkatapos makakarinig kami ng mga ganitong balita na isang bagsakan, 2 bilyong piso ang deliveran, kung totoo man yan. Ako naniniwala ako, mga kapatid, dito po sa mga statement na ito nang naggustuhong maging state witness. Opo. Sabihin na po natin na prejudge mo na itong isyong ito. Dito po sa isyong ito. Mawalang galang lang po sa lahat ng concern. Kumbaga nga, prove it, sabi nila. I-prove nyo na hindi kayo tumanggap. Babaliktarin ko po dito yung, di ba? Yung presumption, mga kapatid. Kasi na lang, 9:25 in the morning. PhilHealth Fund. Bakit ba nila kinalikot? Bakit ba pinakialaman nila Ralph Recto? Nila Pangandaman? Alright? Opo. Bakit ba pumayag sila Grace Po? Alright? Bakit ho ba nila pinahintulutan? Nakalikutin po yung pondo ng PhilHealth na dapat po ay pinakikinabangan ng mga miyembro. Bakit?
kulang ang pera ng gobyerno. Para saan? Para daw sa mga health workers, para daw sa ganito, etc. Hindi ba? Anong kulang ang pera ng gobyerno? Ito ho. Sinasabi nga po itong wala pa man pong listahan, may komisyonan na. Hindi pa lumalabas ang official mismo. NEP pa lang may komisyonan na. Lalo na paglabas po ng GAA, nakatanggap na po mga kapatid ng bilyones. Panginoon Diyos talaga naman, opo. Tapos yung pong pera ng PhilHealth, gagahasain nyo pa sa katwiran na walang pera ang gobyerno? Hindi po nagkukulang sa pera ang gobyerno. Sumosobra ang gobyerno sa dami ng mga magnanakaw. Kaya lahat tayo, kayong mga nakikinig ngayon, muli, wag ho natin palampasin ito. Itong mga pangyayaring ito. Ang ICI, hello, kailan nyo ipatatawag itong mga taong ito? Kung totoong kayo'y independent. Parang pinipili nyo lang ang gusto nyong tawagin. Hindi pa namin mapanood. Diba? Kailan nyo patatawag itong si Adrian Bersamin, si Trygive Olaivar, si dating Executive Secretary Bersamin, si Amena Pangandaman, si Sani Angara, na dati pong Finance Committee Chairman. Kailan? Ano po? Tandaan natin, huwag tayong BBT, huwag tayong mapapagod. Ituloy ang ating panawagan. Ikulong! Mandarambong! Kulong na yan!